Ngayon, bago tayo magsimula, inayahan ko kayong magsitayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo kami ng aming mga kain sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng papatawad sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, bago kayo magsiupo, ay pakiayos niyo muna ang inyong mga upuan at kung may nakita kayong mga basura ay maaring pulutin ninyo. May lumiban ba ngayon? Kung wala, mabuti. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin ngayon, ay magbabalik tanaw muna tayo kung ano yung tinalakay natin sa nakaraan. Kung may naalala pa ba kayo? Kung sino yung sasagot, maaaring itaas ang kamay. Ang tinalakay po natin sa nakaraan, ma'am, ay tungkol sa sanaysay at talumpati, kung saan ang sanaysay ito ay isang uri ng panitikan o kuro-kuro o personal na opinyon ng isang tao. At ang talumpati naman, ito ay binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Ito ay nagaganap sa isang entablado. Magaling! Tama ang sinabi ni Miss Jonalyn kung saan ang sanaysay ito ay isang opinyon o kuro-kuro ng tao at ang talumpati naman ay binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Isa rin itong uring sanaysay pero ang kaibahan nila, ang talumpati ay binibigkas sa harap ng mga tao o tagapakinig. Ngayon, bigyan natin si Miss Jonalyn ng 2 bagsak. Ngayon, may ipapakita o may ipapanood ako sa inyo kung saan makinig at unawain ninyong mabuti upang maintindihan ninyo ng lubos kung ano yung ipapakita ko sa inyo. Noong unang panahon nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigring naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon. Subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapon na ang tigre. Lumapusay na lamang siya sa lupa, naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. "Tulong! Tulong!" sigaw ng tigre. "Ah! Isang tigre!" sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. "Pakiusap! Tulungan mo ako!" Pagmamakaawa ng tigre. "Kung tutulungan mo ako, hindi kita kakalimutan habang buhay." Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. "Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay." Sandali! Huwag mong isipin iyan. Pakiusap ng tigre. "Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob." Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Naglaway ang tigre sa lalaki at naglakad paikot-ikot dito. "Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob?" Sumbat ng lalaki sa tigre. "Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw." Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kakainin mo ako. "Sige." Iwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino nangyari. "Anong alam ng mga tao sa pagtanaw ng utang na loob?" Tanong ng puno ng pino. "Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, ay pinuputol ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at paggawa ng inyong mga kasangkapan.
At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob, huwag ka nang magdadalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo na ang iyong gutom. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay, hintay, pakiusap, tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipiniliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay isinilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng kanilang mga mabibigat na dala. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumatanda na? Pinapatay nila kami, ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming mga balat sa paggawa ng mga kung ano-anong bagay. Kaya huwag mo nang tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin, kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Alam ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan, nang biglang dumating ang lumuluksong kuneho. Sandali, sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Sighal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Ah, walang kwenta. Alam mo nang sagot yan. Pareho lang ng sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap, parang awa mo na. Pagsusumo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Sagot ng tigre sa lalaki. Sinalaysay ng lalaki at ng tigre ang nangyari. Matamang nakikinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at gumagalaw ang kanyang mahahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, ay muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsasalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong sinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin, sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon niyo noon upang mapag-isipan ko ng mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ah, ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw tigre ay nahulog sa hukay at hindi nakaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nakapagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Wika ng matalinong kuneho na nagpapatuloy sa kanyang paglukso. Nag-enjoy ba kayo sa ipinakita kong puppet show sa inyo? Opo. Mabuti naman. Ngayon, anong napansin ninyo sa puppet show na ipinakita ko? Ang napansin namin po ay may mga tauhan na mga hayop, may lalaki at puno ng pino. Okay, tama naman ang sagot mo. Sa tingin ninyo, anong uri ng pampanitikan ang ipinapakita ko sa inyong puppet show? Sa tingin ko po, ito ay isang pabula. Okay, magaling. Ang puppet show na ipinapakita ko ay isang uri ng pampanitikan na nagmula sa silangang Asya at ito ay pinamagatang ang hatol ng kuneho. Dahil tapos na natin napanood ang puppet show, alam ko na may natutunan at naiintindihan nyo na kung ano ang nais pabatid ng author sa pabulang ito. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa pabula? Sino magbibigay ng tamang sagot sa inyo? Yan. Binibining Bergamento, maaari mo bang ibigay sa akin kung ano ang tamang sagot?
Ang mga pangunahing tauhan sa pabula ay ang kuneho, tigre, baka, lalaki at ang puno ng pino. Magaling! Bigyan natin ng 3 bagsak si Binibining Bargamento. Bakit nga ba nanganganib ang buhay ng lalaki sa kwento? Tama! Nanganganib ang buhay ng lalaki dahil tinulungan niya ang isang gutom na tigre sa ilalim ng hukay. Ngayon, kamatayan nga ba ang dapat na maging kabayaran sa ginawang kabutihan? Binibining Almira? Hindi po, dahil tumutulong lang siya sa tigre, sa gutom na tigre. Ngayon, naipakita niyo na sa akin na may naiintindihan at natututunan kayo sa pabulang ipinapakita ko sa inyo. Ngayon, magpapangkat ako pangkat. Bumilang kayo ng 1 hanggang 3 at kung sino ang bilang 1, yun ang unang pangkat at bilang 2, yun ang pangalawang pangkat at bilang 3 at yun ang pangatlong pangkat. Meron na kayong pangapangkat? Okay, pumunta kayo sa ngayon, pumunta na kayo sa kanya-kanya ninyong pangkat. Ngayon, gumawa kayo ng isang pagsasadula tungkol sa hatol ng kuneho. So, tapos na ba kayo? Tapos na po. Okay? Unang pangkat, maaari na kayo magsimula. Magaling, unang pangkat. Pangalawang pangkat, maaari na kayong magsimula. Mahusay. At panghuli naman, ang pangatlong pangkat, simulan nyo na ang inyong pagsasadula. Wow! Napakaganda naman ang inyong pinapakita sa akin na pagsasadula. Ngayon, bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Dahil tapos na tayo at nakapagpresenta na kayo, may ibibigay ako sa inyong pasulit kung saan masusukat kung may natutunan ba kayo o may naunawaan ba kayo sa pabulang itinalakay natin ngayon. At kung sino yung tapos na ay maaari nyo nang ipasa sa harap. At ngayon, magbibigay na ako ng inyong mga takdang aralin. Sige, paalam na sa inyong lahat. Paalam na po, Binibining Bargamento.